Oo, mga tahe ah. Ano boss? Titig lang sa akin. Ba't tayo masyado magtitigan sa gitna? Ano ka pa? Dalag tayo sa tabi, Mike. Ay, may flag oh. May flag? Oo. Ito, kahit di kumalat tayo eh, oh. Ayun sila oh. Ayun na sila, oh. Ito yung ako Okay guys, wala nang intro. So nandito tayo ngayon guys sa Luneta. Kasama ko ang wife ko, daughter ko, tsaka pamangkin ng wife ko, tsaka yung classmate ng daughter ko nung high school. Nandito kami guys, sumama kami sa ano at nakilaho kami sa Billion March para sa corruption. Samahan nyo kami guys dito ngayong araw dito sa Luneta. Ba talaga ang hangin sa nakaya? Yung hangin sa Elvin, hindi kasi ganito. Dito na kami. Dali namin ulit ha. Ang mga kriminal ito na nagsamantala sa tinahan ng Pilipinas. Dapat yun ang matakot sapagkat kabangon ang Diyos sa pagkakaisa ng bayan. Mula sa
pinakamaligit na kontraktor hanggang sa pinakamataas na posisyon, pinalaan na kayo. Magsisi, itigil ang mga bukod na gawain, ibalik ang inyong ninakaw. May bahat na sa luneta, bahat dapat sa korupsyon, handa na sumunod sa inyo. Lahat ng sangko, dapat managot. Mga kababayan, kapatid, kasama, kaibigan, huwag tayong matakot sa pananakot at pagpapatahimik. Huwag tayong palinlang sa matatamis na salita, sa mga nagbabalang kayo, o sa mga hulaang paggamit ng ngalan ng Diyos. Paigtingin natin ang laban sa korupsyon. Junior, lahi ng korupsyon, kita dapat akwin ang labanan ng kababayan na natiging araw ipagtatagumpay ang ating pakikibaka, tumulong, magkaisa, pakibaka, magpunyagi. Nandito kami dahil magkaugnay ang isyu ng pagsira sa kalikasan at ng korupsyon. Parehas na sinulot ng kulong ng sistema. May pagkaka dahil inuna ang kita ng malalaking korporasyon kaysa pag-develop ang dahil inuna ang mangurakot ng gobyerno kaysa serbisyo sa mamamayan. Si Marcos Jr. kunwari may pakialam sa kalikasan at sa klima. Yun pala, gagamitin na sa greenwashing project niya. Ang blood corporation si Diskaya para tulungan ng mga yun pala para maging valor sa ang usapan natin ng mga lalaki. Magbabago lang ang tukay ng mga magnanakaw. Patunay na magbabago lang natin ito kung babaguhin ang sistema at magkagawa natin ito sa pagkakaisa at walang pagurang pag-ingay. Nagagawa na tayo sa ganitong sistema. Patuhin ang bulok na sistema. Salamat po. A few moments later. Help me make a stand.
Take me by the hand, make the world understand, and eyes of sea to see, but joy beside the confident with faith. Oh, let's make from the isang Pilipino na naniniwala na nasa aking kamay ang pagbabago, nasa aking kamay ang kapangyarihan, at ito po ang simula. Taas po ng kamay at po ng Pilipino. Lahat po na nalakas ng kamay, lahat po ng Pilipino, kayo po, tayo po ang nilalakawan ng gobyerno. Lahat po ng kurakot, lahat po ng kaugnayan sa pinagkat. Ngayon ayaw po inaanyayahan po ang lahat na maglinis. Maglinis ng pagkaraan. Maglinis laban sa korupsyon. Maglinis laban sa kakilaran. Maglinis laban sa kawalang justisya. At maglinis laban sa kawalang hiyaan sa pag-start ng pondo ng bayan. Kapag binigyan natin ng kapangyarihan ang mamayan, we will not only get what is rightfully ours, we will get our justice! Isang taon na ang pagpupugay na sa lahat ng kawalayang Pilipinong nandito at nakakakang bulera. Sa ito, hindi na ano, isang tingnan!
Pilipinas. Pero, imagine mo, 1.5 trillion pesos ang binuhos sa flood control projects noong pagkapangulo ni Arroyo. At alam niyo po ba, dyan sa 1.5 trillion na yan, yung 1 trillion pesos kay Marcos Jr. lang. So, ang tanong ko sa inyo, kapag kita ang 1 trillion pesos flood control projects! So, hindi natin ramdam na ng lahat ng pagpapalakos, lahat ng tinatagay ng mga pagpapala ng pagbansang budget, lahat ng mga nakakipag dito sa sistema ng kurang. Ang tanong sa kanila, may inspiration ata sila. Parang ginagaya nila ang different lifestyle ni Imelda Marcos na nagsimula ng lahat. Bumili gamit ang pangat ng bayan ng uniforme lahas, mga designer shoes, mga clothing na ginagawa ngayon ng mga diskaya, ng iba't ibang mga demo babies, at lahat po ng sampot choy. Pero alalahanin natin, sino ang OG demo baby? At ngayon, ang OG demo baby, Marcos Jr. ang may hawak ng handle ng bansa, kung saan pinupuri at patuloy na mga kabataan. Bakit na kayo dito? Mga kabataan, mga kabayan ko, mga sinsaya ng ating galit, ang galit ng mga Marcos, ang kagawad ng peso noong 1986 kay Marcos Sr. Dahil inutos na at pinakasay ang mga Pilipino. Ang galit Dito tayo guys sa nag-ano dito. May nakita mo ba kayo maganda sa Luneta? Wala kayo nakita maganda rito kasi dito lahat, sinabon nila dito. Maglakas nila ito dito, may makita agad kayong crack. Walang bakal ito. Kumukuha ko doon sa kabila nito. Nandun ang COA, naglulubasay na po ako. Ayaw pa akong bigyan ng COA report. Nakikita niyo po yung pinagsaputin yun. Open air auditorium. Wala naman itong nagbago. Batang Luneta ako. Araw-araw ako nandito. 23 billion po nila pinarenovate. Yung dinaanan po doon na mahaba. Dati pong restaurant na mga city yun. 5 taon na po nila nire-renovate yun. Putang ina, ako na lang ang kunin yung director. Isang araw lang tapos sa akin yan. Lakad tayo guys. Nag-break muna tayo ng saglit. Nandito na halos lahat sa Luneta. Dito naman tayo sa kabilang part. Samahan nyo ako guys. Dito tayo guys sa kabilang side naman. Nandun tayo kanina. Nandun tayo kanina. Sa may mga puno. Dito naman, check naman natin dito. So, sobrang dami na guys ng mga pumunta ngayon, nag-join dito sa rally. Yung iba paparating pa lang. May mga madre tayo makakasalubong guys. Ha? Panginoon nyo daw. Ano to? Siyempre kailangan natin makisama. Kung mga nahimik lang sa bahay, walang mangyayari.
Malay mo may pagkain. Ang tatay ni Diego. Ha? Kahit na nagkakaroon. Ano? Bumili ba tayo ng kanya-kanya? O kaya natin ang pangalan ng Kawa Pilipinas? At sabi nila, Mami May, dapat pupunta tayo bilang Kawa Pilipinas. Kasi sa totoo lang naman, yung ginagawa ng mga nakaupo, ang trabaho nila, walang nagugutom. Tama! Kung hindi nila na kinukura ko, walang nagugutom sa Pilipino! Pero habang meron, nandito kami sa Kawa Pilipinas, patuloy kaming magpapakain. At ngayon, gusto kong palaman ninyo, kami rin nagdala ng saging, ng tubig, ng mga biskwit. Nandun lang kami sa mga nauuhaw, libre po ang pagkain, ang biskwit at ang saging. Yan po ay donasyon ng mga nagmamahal sa ating bayan. Kami rin po ay nagpilipit sa mga basura. Ito po mga kasama ko. Ang mga volunteer po ng Kawa Pilipinas, karamihan po ay ang mga kabataan. Sapagkat kabataan, inyo ang bukas ngayon! Ito lang po, magtatapos na ako 3 beses po. Isisigaw natin, tayo ang solusyon. Ready, go! Tayo ang solusyon! Tayo ang solusyon! Tayo ang solusyon! Maraming ano, nasa si Andy? Kongreso! Magandang umaga po sa inyong lahat except sa mga kurap at ganit sa pera. Bawal na bawal sila. Sabi ko ni BBM, kung hindi lang daw po siya Pangulo, sasama siya sa ating pangalayo. Dito. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba yung mga pera? Isang distrito at isang probinsya pa lang po yun. Ilan ba po kaya mga mesa at mga pinupuno nila ng mga nakaw na yaman? Ang ordinaryong Pilipino na siya din ang sweldo para sa edukasyon, para sa pagkain, para sa kalusugan at mga bayarin. Ayun sila, mayabay, masalamat sa kanilang buhay. Pagkakahirap sila, pagkakahirap sila, kinupulsan ang ating taong bayan. Nasaan, saan mapupunta? Ang abroad nila, ang pili nila ng Rolls Royce at ng Richard Hill para listahin sa mga lupo nila. Hoy, bayan, yawan po natin sila. Ang kapal ng mukha nyo! Sa dami ng ginagawa nyo, napapalubog na po kayo, tumatakot na po kayo, tama yan, maglaglagan na po kayo. Kayong mga nagsabwatan, kayong mga sindikato, hindi dapat kayo sa gobyerno, wala dapat kayo sa Senado, dapat kayo sa preso. Ikulong! Ikulong sila! Sila lahat! Walang sakaltunan. Huhupa ang baha, pero hindi dapat huhupa ang ating galit. Kasama ang sambayanan, lalo na ang kabataan. Kaya bahain natin sila ng mga kilos at panawagan.
bahain natin sila ng mga kaso hanggat hindi makulong yung mga lahat na kasabwat dito sa mga lakihan scam na to. The biggest corruption scandal ever in Philippine history na nagdistulang manilang yung pidak na Ole scam na aking pinag-investigahan noon. Pakiusap ko lang po, pag-alapin natin ang ating galit, hindi para humantong sa dahas o karahasan, kundi dapat sa pagpapanaig ng batas at hustisya. Alam natin na meron dyan mga gustong nagkagulo tayo. Diba? Nakita natin ang nangyari sa Indonesia at Nepal. Pero hindi ko yung sabihin yan ay magpapagamit tayo sa mga kumikepal, saka sa mga may pansariling agenda. Ninakawan na tayo, gusto na isaya ng ating. Hindi mo tayo maloloko. Isa na lang, isama ni Makaya niya, lusot na siya. Nakabunan man siya, nakabunan man ang Pilipinas, hindi tayo makakalimot. Bakit natin nakalimutan? Bakit siya malinis? Ibalik ko siya sa dapat manalo. Ilang panghi. Ilang panghi. Kasama rin ang kapes ng kapal. Papapasama rin ang para sa isang tunay na integrated commission. Kailangan may tipid, kailangan tunay na Magandang hapon, umaga po sa inyong lahat. Ako po si Terry Casino ng Matong Alyansa. May tanong po ako sa inyo. Ano ang gagawin natin sa mga koran? Ano ang gagawin natin sa mga koran? Meron po akong kaibigan na reporter. State of the nation. Ito ang problema. Pagkamatay yung mga korap, mapalitan niya sa nilang mga kamamilanan.
Magbasa ang mga politiko, gusto niyong magsira ng magbobola, naniniwala ka, nakakapagod na, tama na ang siya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, gawa ka ng gawa, pero bakit ito ka, alayain ay sarili, di ka magsisisi, kailan ka giginawa, ipaglaban ang ustisya, kasanina mo, bantayan mo, kayang gustahin ng mga politiko, yung pera niya, pinaghirapan mo, gusto mo na lang, hinako ka sa'yo, kasanina mo, bantayan mo, kayang gustahin ng mga politiko, yung pera niya, pinaghirapan mo, gusto mo na lang, hinako ka sa'yo. Wala naman ang pinili ngayon. Sana pamilya ko. Susunod na lang, hindi ako pa sa'yo. Mabuhay ang kabataan! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Grabe na ang korupsyon sa ating bansa. Dati, nasa ilalim ng lamesa ang pera. Ngayon, nasa ibabaw na! Lantara na! Mga kasama, ang korupsyon sa ating bansa, lalo na sa flood control project, ay parang puno ng kahoy. Mula talbos hanggang ugat. Ang talbos ay ang mga kontraktor na gaya ni Diskaya na bumili ng payong na halagang 20 milyon. May kasamang Rolls Royce. Ang mga sanga ay mga DPWH kung ang 142 billion na in-insert niyo, in-insert ni Chief Escudero at ang bilyon-bilyon komisyon ni Martin Romualdez, 30 billion ang in-insert ni Santiago. At meron pang isa nagulong sa akin na hindi nyo alam, 12 billion ang ginawang papawag kay Grace Mo. Ano ang gagawin natin sa mga kurakot? Pero, ano ang gagawin? Pero, may puno, ang puno na napapanalaw sa Sayon Corporate ay ang Malacanang. Sinubete mula 2016 hanggang 2022 ay nagpagawa ng 30,700 flood control project na ginagsan ng 600.2 billion. Ang laking pera. Si Marcos nagpagawa ng flood control project na nagitaw
A few moments later. Okay guys, back to the vlog. Patapos na yung yung rally dito sa Luneta. So halos lahat pala nag-uuwian na. So pauwi na rin kami, ay yung mga kasama ko nasa likod. Naglalakad na kami ngayon pabalik sa UN Avenue Station kasi mag-LRT kami ron and then MRT. Samahan nyo ako guys, kita-kits tayo doon. Freedom Mall guys, oh. Palabas na kami guys dito sa loob ng Luneta Park. Pagay na lang po ang entrance natin na sa Ross Boulevard po. Next week lang po ito. Ross Boulevard po tayo. Pagay na lang po. Ross Boulevard po entrance natin. Thank you po. Dito tayo dito. Picture kasi kaya kasi ako. Thank you po. Sabay na namin guys yung mga umattend ng rally, nag-join ng rally dito, pauwi na rin. Meron pa rin dito. Dito namin guys, papunta kami UN Up. Saan ba tayo dumaan kanina? Pero, Dito tayo. Magaling tayo. Oo. Sabayan mo sila, no? ay, ang galing ko. Ay, ang galing ko. Yes! Yes! Taxis ko. Yes, bro! Si bro ay... ano yan? Ang tawag doon? Lalakad na kami guys ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ayan sila, nasa likod, oh. Sakay na kami ng LRT dito sa UN Avenue Station. Tapos baba kami ng EDSA top, then MRT, baba ng Ayala. Ang dami namin kasabay guys, oh. Tingnan nyo. Wala na akong gagawin na kasama ko. Eh, kaso, may ipon. 40 out of